Ayan, nagmamadali po. Ayan po, di ba? Ano po tayo ngayon eh? Palm Sunday. Di ba? Yung triumphant entry, yung katagumpayan po ng pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. Pero hindi po yung mensahe kasi. Revival po ang ating ngayon. Revival Sunday. And kapag ka po pumapasok sa isip niyo ang salitang revival, ano po yung unang-unang naiisip niyo? Ayan, di ba? ICU, yan. Emergency room, di ba po? O kaya ay may aksidente, o may isang nag-aagaw buhay. Ako po kapag hindi nakapagdilig sa loob ng 3 araw, yung mga halaman ko nalalanta na. Kaya ano po, kailangan silang ma-revive. Kaya ginagawa ko, dinidiligan ko sila. Kaya yun po, kailangan ma-revive. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras na ito, Diyos, na kami po ay narito sa inyong simbahan. Puspusin niyo po kami ng inyong banal na espiritu. Gabayan po ninyo kami. Buksan po ninyo ang aming mga puso't isipan. Natanggapin po namin ang inyong mensahe sa oras na ito. Itago po ninyo ako sa inyong likuran, Panginoon. Tinig mo po ang marinig at ikaw po ang makita. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Bakit po revival ang tema natin? May dapat po bang i-revive? Mayroon po ba? Yan. Ano po ang ibig sabihin ng revival? Yan. Ang revival po ay tumutukoy sa isang espiritual na pagbangon mula sa pagkakatulog. Ising na po ba tayo? Yan. Yes. O pagkawala ng kilos sa buhay ng isang mananampalataya. Revival is bringing something back to life. Yan. Tumutukoy din ito sa restoration of life. Maaari itong gamitin sa halaman na tulad nga po ng pagbibilig. Maaari din po sa pagpapaalap ng relasyon. Sa asawa, sa anak, sa kaibigan, sa churchmate, at higit sa lahat, relasyon sa Diyos. Yan. Tumutukoy din po ito sa bagong simula o pagbabago. May nasira po bang relasyon o nanlalamig na relasyon? May kailangan po bang simulang muli? Yan. Ang ating pong teksto ay matatagpuan natin sa Ezekiel 36, 26 to 27. Tapos po, lilipat tayo sa Ezekiel 37, 1 to 14. And hindi ko na po babasahin, dadaanan na lang po natin mamaya. Ayan po. Sa aklat po ni Jeremiah at ng Lamentation, nakita natin doon kung paano pinahintulot ng Panginoong Diyos na masakop ang Israel at Juda dahil sila ay tumalikod sa Panginoon at nakaranas sila ng parusa. Dito po sa Ezekiel, makikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos, yung judgment na ibinigay niya sa kanyang bayan bilang parusa sa kanilang idolatry, yung pagtalikod nila sa Panginoong Diyos. Pero, hindi doon natatapos ang mensahe ni Ezekiel kasi ito ay nagpapakita din ng pag-asa na muli niyang iipunin ang kanyang bayan. Yan. Si Ezekiel ay tinawag na action prophet dahil hindi lang siya nagbigay ng prophecy, babala, pagsaway, wala na mangyayari, kundi dinadramatize na ito. Ipinapaalala ni Ezekiel na kaya sila nasa exile dahil sa kanilang kasalanan. Nag-offer siya ng hope by proclaiming God's promise of restoration, new heart, and renewed life for His people. Ang mensahe ni Ezekiel ay nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na kahit tayo ay nasa exile o nakakaranas ng brokenness, ang Diyos ay laging nariyan to restore His people. Yan. Ezekiel. Nasaan si Ezekiel? Wala po si Ezekiel. Ezekiel. Ano po bang ibig sabihin ng pangalan Ezekiel?
Ang Ezekiel po, ang ibig sabihin ay God strengthens. Yan, di ba? By the name itself, di ba? Pinapalakas ng Diyos ang kanyang bayan. Yan. Para kanino po yung mensahe ni Ezekiel? Ito po ba ay sa Israelites lang? Yan. Ito po ay para sa mga confused o hindi alam ang gagawin. Yan. Para sa mga spiritually stubborn, sa mga taong matitigas ang ulo. Para sa mga discouraged o nawawalan ng pag-asa. Tayo po ba ito? Hindi? Hindi tayo ito? Tayo po ito, di ba? Yan. Kaya kung tayo po ito, ang mensahe nito ay para sa atin. Wala po muna magse-cellphone. Makinig po muna tayo. Okay po? Yan. Okay po. Okay? Hindi. Yan. God's ultimate plan is restoration and renewal. Ano po ba ang kasalanan ng Israel? Yan. Una po, rebellion. Yan. Ayaw na nilang pamunuan sila ng Diyos. At pangalawa, idolatry. Naghanap sila ng ibang mamumuno sa kanila at yun ay mga Diyos-Diyosan na niyakap nila. Sa panahon po natin ngayon, mayroon pa rin po tayong idolatry. At tinatawag po itong modern idolatry. Yan, moderno na po ang idol natin. Yan. Ano-ano po ba itong modern idolatry na ito? Una po, idol of achievements. Yan. Naniniwala tayo sa yung ating halaga. Yan. Nakabase yung ating tagumpay dun sa ating pangalan, yung ating title, yung ating narating. At kapag ito'y nawala o nasira, parang wala na tayong saysay. Wala nang dahilan pa para tayo ay mabuhay. Pangalawa, idol of comfort. Ito yung mindset na nagsasabi, susunod ako kay Lord, basta hindi mahirap. Maglilingkod ako, basta convenient sa schedule ko. Magbibigay ako, basta hindi masakit sa bulsa ko. Gusto natin ng blessing, pero ayaw natin ng burden. Gusto natin ng corona, pero ayaw natin ng cross. Gusto natin ng Savior, pero ayaw natin ng suffering na kaakibat ng pagsunod o pagiging alagad ng Panginoong Jesus. Tama po ba? Yan. Pangatlo, idol of intellect. Pumapasok ang idol of intellect kapag yung ating logic ay mas mataas na sa Diyos. Dapat yung ating kaisipan na ibinigay ng Diyos ay hindi maging master ng ating faith. At pangapat, idol of tradition. Mga routine na nakasanayan na natin. Parang autopilot. Parang kang pag-gising mo sa umaga, kailangan mo magkape. Diba? Parang ganun po yun na nakasanayan natin na gawin. A-attend ng worship service every Sunday. Prayer meeting every Wednesday. Aawit sa praise and worship. Kasama sa choir. Pupunta sa Sunday school. Active sa ministry, sa pagdarasal. Parang autopilot na ginagawa natin. Nakaprogram na sa isip natin. Ito yung nakagisnan natin gawin. Diba? Mula bata, narito na tayo sa church. Kaya araw-araw, alam na natin yung gagawin natin. Automatic na yun. Pero, wala doon ang isip natin. Performance lang. Masabi lang na naglilingkod. Yan. Kasama sa tamburin, sa band. Pero yung puso nasaan? Pagkatapos ng Sunday worship, paglabas, ano ang ginagawa? Check our routines. I-check po natin yung ating mga ginagawa. Check our heart. Nasaan po yung puso natin?
Yan. Ang mga Israelites po ay niyakap nila yung mga Diyos-Diyosan nila. Kaya yung glory ni Lord ay umalis sa templo. Dati, sinasamahan sila. Pinananahanan sila ng presensya ng Diyos. Kapag ang presensya ng Diyos ay kasama nila, mayroon silang protection, power, and blessing. Pero dahil sa patuloy na pagkakasala nila, yung idolatry and rebellion, pinagselos nila ng matindi ang Lord. Ganoon din tayo sa ating pagiging rebellious at idolatrous. Pinagseselos natin ang Diyos. The Holy Spirit lives in us. Ito yung blessing natin. Ang kaibahan natin sa mga Israelites during Old Testament times, umaalis ang presensya ng Diyos. Sa atin, He lives in us. Actually, He sealed us. Pero, ang taong patuloy sa paggawa ng kasalanan ay hindi na ito mai-enjoy yung Christian life. Imbis na nasa kanya yung pagpapala, ito ay nawawala. Hindi naman umaalis ang Holy Spirit. Pero, sa patuloy natin paggawa ng kasalanan, siya po ay napipighati. Diba? Ang buhay na ginagamit sa kasalanan ay hindi sinasamahan ng Diyos. Remember, God is holy. Ano po ang mensahe ni Ezekiel? Una po, a message of restoration and hope. Hindi iwan ng Diyos ang kanyang bayan sa ilalim ng kahabulan. Nagbigay siya ng mensahe ng restoration and hope. May plano siya para sila i-restore. Sabi po sa Ezekiel 36:26 to 27, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Ano po yung mga pangako ni Lord na actually ipinangako din niya sa atin? Yan. Una, new heart. Bibigyan tayo ng bagong puso, isang pusong laman, at hindi na pusong bato. Pangalawa, a restored people. Nasa kaguluhan sila at hindi nila alam ang gagawin. Pero sabi ni Lord, i-restore mo kayo at hindi lang yan, ang sabi niya. I'm going to give you a new heart. I'm going to bless you, protect you, and give you power na kailangan ninyo para makapamuhay kayo ng isang victorious life. Pangatlo, renewed presence. Diba? Umalis yung presence ni God sa kanila. Ang promise niya, i-renew ang presence niya sa kanila. Ang ibig sabihin sa bandang huli, nangako ang Diyos na i-restore at bigyan ng pag-asa ang kanyang bayan. Sabi po ni Lord, ang puso ninyo masuwayin, rebelde, at hinahanap ninyo ibang Diyos. Papalitan ko yan. Kahit po ba kayong palitan ng inyong puso? God can give a new heart to every person that seeks Him. Kaya niyang bigyan ng bagong puso ang sino mang naghahanap sa Kanya. Ikaw, kayo, ako, kahit sino pa mang mga taong totoong naghahanap ay bibigyan ng Diyos ng bagong puso. Kaya dapat ito po yung laging prayer natin. Lord, give me a new heart. Kasi yung puso natin, mapandin lang. Minsan, pag sarili natin, nililig lang natin, pati yung mga mahal natin sa buhay. Kaya hilingin natin na bigyan tayo ng bagong puso. Pusong tapat sa Diyos. Hindi lang bagong puso, pati bagong espiritu ibibigay ng Diyos. Sabi niya, I will put my spirit in you. Ito ay isang prophecy, ang pagdating ng Holy Spirit.
Itong Holy Spirit ay nasa atin. Sa lahat ng believer na tumanggap kay Jesus bilang personal Lord and Savior, tinanggap na po ba ninyo wholeheartedly ang Panginoong Jesus bilang Lord and Savior? Kung hindi pa po, tanggapin na ninyo, malapit ang diin. Ano na ako? Yan. Sabi po niya, di ba, aalisin ko ang masuwayin ninyong puso, pusong sintigas ng bato, at papalitan ko ng tender at responsive heart. Ito po ay isang pangako. Pangako po ito, hindi po ito utos. Maaari natin ipanalangin ito para sa mga tao, mga nais natin bahaginan ng salita ng kaligtasan. Lord, maaari po bang palitan ninyo ang kanyang pusong bato ng pusong laman? Isang pusong tutugon sa inyong salita? Ito'y pangako ng Diyos, kailangan natin itong angkinin. Hindi ito utos na magkaroon ng bagong puso. Kasi hindi natin kayang magkaroon ng bagong puso. Ang kaya natin ay humingi ng bagong puso. At ang Diyos mismo ang magbibigay nito. Huwag nating piliting baguhin ang mga taong nasa paligid natin. Ang kailangan ay tayo muna yung magbago. Ang puso mo ba ay matampuhin pa rin? Ask for a new heart. Ang puso mo ba ay maramdamin pag nakarinig ng salita na hindi kaaya-aya, parang sibuyas na lumuluha? Ganun pa rin po ba ang inyong puso? Ask for a new heart. Ang puso mo ba ay palagi pa rin nag-aalala o natatakot? Ask for a new heart. Ang puso mo ba, ang laman ay maghihigante? Ask for a new heart. Ang puso mo ba ay hindi pa nagpapatawad? Ask for a new heart. Yan. Nasa pangalawang po ito. Dalawa lang po. At ang pangalawa ay restoration and new life. Message of restoration and new life. Yung una po, a message of restoration and hope. Ngayon po, a message of restoration and new life. God promises renewal, not just punishment. Ezekiel 37, 1-14. Sabi po dito sa verse 1 hanggang verse 2, the hand of the Lord was upon me, and He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of the valley. It was full of bones. He led me to and fro among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. Ano po ang sabi? Diba? Dinala ni Yahweh si Ezekiel sa isang valley na punong-puno ng mga tuyong buto. Diba? Tuyong-tuyong na yung mga buto. Dito po sa verse 3, sabi niya, He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O Sovereign Lord, you alone know. Yung Son of Man po ay ginagamit para sa mga, tawag po sa mga propeta, mga lingkod ng Diyos. Sa New Testament po, si Jesus Christ ay tinawag na Son of Man dahil po sa relasyon niya sa Panginoon. Sabi po, di ba, tinanong si Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba na maaari pang mabuhay ang mga kalansayon na ito? Sumagot si Ezekiel, ikaw lang nakakaalam mo yan, no? Diba? Sabi niya, ikaw lang ang nakakaalam. Sa verse 4 hanggang verse 6 po, sabi nito, Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them,
Dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make them breath enter you. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. Yan. Sabi po niya, magpahayag ka, speak life. Sabi niya sa mga kalansay nito, sabihin mo, yung kalansay, tingin mo ang salita ni Yahweh. Ito ang ipinasasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman. Babalutin ko kayo ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayo'y makikilala ninyo ako si Yahweh. Sa verse 7 po, sabi po dito, so I prophesied as I was commanded. And as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together. Bone to bone, I looked, and the tendons and flesh appeared to them, and skin covered them, but there was no breath in them. Habang po nagsasalita si Ezekiel, di ba? Isipin po natin, para tayo nanonood ng isang pelikula, isang cinematic scene. Di ba? Malakas na tunog, tapos makikita mo yung mga buto, mga kalansay, nagdugtong-dugtong, tapos unti-unti nagkaroon ng tissue, nagkaroon ng muscle, nagkaroon ng laman, tapos nagkaroon na balot ng balat. Pero sabi doon, walang buhay. Walang buhay. Para silang mga zombies. At sabi po dito sa verse 9, sabi po, then he said to me, prophesy to the bread, prophesy, son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says. Come from the four winds, O breath, and breath into this slave, and that they may live. So I prophesied as I commanded, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet on a vast army. A vast army. Sabi ni Lord, oh, magpahayag ka ulit, speak life. Sabihin mo sa hangin. Breath, diba? Speak life. Sabi niya gano'n. Hingahan mo sila at mabubuhay sila. At nung sila ay nagkaroon ng buhay, singdami sila ng isang army. Napakarami. Diba? Sabi dito sa verse 11, sabi niya, then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. They say, our bones are dried up, and our hope is gone. We are cut off. Sabi nila. Sinabi ni Lord kay Ezekiel, itong mga taong ito ay ang bayan ng Israel. Tuyong-tuyo. At sinasabi nila, wala na silang pag-asa. Tuyong-tuyo na yung kanilang ito. Lubusan na kaming pinabayaan. Yun po yung tingin ng mga Israelites doon sa pinagdaraanan po nilang hirap. Ito ba? At sa verse 12, sabi po doon, therefore, prophesy and say to them, this is what the sovereign Lord says, O my people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Kaya magpahayag ka, sabi niya kay Ezekiel, sabihin mo ang pinasasabi ko. Bayan ko, ibubukas ko ang iyong libingan, ibabangon ko kayo,
inyong bayan. Sa verse 13 at 14, sabi po dito, Then you, my people, will know that I am the Lord, when I open your graves and bring you up from them. I will put my spirit in you, and you will live, and I will settle you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken and have done it, declares the Lord. Ayan. Sabi po, ibubukas po ang inyong hilingan at bangon po kayo. Makikilala ninyo ako si Yahweh. Hihingahan ko kayo, sabi niya. Diba? Hihingahan ko kayo. And this time po, ipinangako ng Diyos yung kanyang espiritu. Remember, masuwayin sila. Sabi ni Lord, I will give you a new spirit. At ito yung kanyang Holy Spirit. Yung hangin ay tumutukoy sa Espiritu ng Diyos. Villarita, ano ang sabi ni Lord? Ano ang pangako ni Lord? Nakikita po ba ninyo yung ating kalagayan? Sa mga nakaraang panahon, tayo ay nakaranas ng matinding pagsubok. Hanggang ngayon ay hindi pa tayo nakakaahon. Discouraged, confused, spiritually stubborn, sa kakulangan ng ating finances, parang nakakapanghina. Gusto natin dagdagan ng sahod ng ating mga manggagawa, wala tayong magdagdag. Gusto natin dagdagan yung ibinibigay natin sa tulong eskwela. At hindi lang yun, gusto rin natin madagdagan yung mga tinutulungan. Pero wala po tayong magawa. Gusto natin dagdagan yung support sa mission. Pero hindi po natin magawa. Para tayong tuyong buto. Walang buhay, walang magawa. Pero ano po ang pangako ng Lord? Anong sabi ni Lord? Ang sabi niya, Villarita, ibabangon kita. Ibabangon kita. This time, ito po yung ating pag-asa. Ibabangon tayo ni Lord. Diba? Ito yung pangako niya. Villarita, ibabangon kita. Bibigyan kita ng buhay. Diyos ang nangako at gagawin niya ito. Ibabangon kita, Villarita. Tandaan po natin, God can revive what look spiritually dead. Kaya ng Diyos buhayin muli, palakasin muli, pasiglahin muli, pagkaisahin muli, buuin muli ang mga taong sa tingin natin minsan ay spiritually dead. God is able to revive them. God is able to revive us. Ibabangon tayo ng Diyos, pero dapat may gawin tayo. Ano ang dapat natin gawin? Speak life. Speak life sa mga taong nangangailangan ng pag-asa sa gitna ng discouragement. Kapag may lumalapit ng mga taong discouraged, bigyan natin sila ng pag-asa. Sinasabi ni God, speak life. Ibig sabihin, bigyan sila ng pag-asa. Kaya kung may makilala kayo ng mga taong parang mga patay, yung dry bones, kasi parang wala ng pag-asa, tayo tuyo na, wala ng solusyon, parang katapusan na niya. Pero dahil ang Espiritu ay nananahan sa atin, we can speak life to them. Tayo mga Kristiyano, yun ang dapat natin ginagawa. Speak life sa mga taong discouraged, spiritually stubborn, confused. Speak life sa mga tao. Magsabi tayo ng encouragement, ng mga positive words. Halimbawa, naglalakad tayo din sa Velasquez. Tapos sasabihin ba natin, itong lugar na to, wala nang pag-asa. Itong lugar na
maging positive tayo. Sabihin natin, itong lugar na ito magiging mapayapa. Itong lugar na ito magiging lugar ng mga mananampalatayang may takot sa Diyos. Speak life from the Word of God. Ang problema ay kung hindi tayo nagbabasa o nagme-meditate ng salita ng Diyos, wala tayong maisi-share. Kaya dapat binabasa natin ang ating Biblia. Meditate on God's Word. Why? Kasi yun yung mga bagay na maibibigay natin sa kanila. Buhay. Ang buhay ay laging nanggagaling sa Espiritu ng Diyos. Yung breath, yung hangin, illustrates the Spirit of God. May buto, may laman, pero walang buhay. Nagkaroon lang ng buhay ng hiningahan ng Espiritu. God's Word is Spirit. God's Word is life. Sabi nga ni Pastor ng kanyang devotion, sa kanyang devotion. God's Word can give life to the people who are perishing. Ang salita ay nagbibigay buhay sa mga taong napapahamak. Words are powerful. Naniniwala po ba kayo? May power sa salita? Yan. May power po sa salita. Either positive or negative, sasabihin natin, may power. Naalala ko po yung aking anak mo. Sobrang bait. Kaya sabi ko sa kanya, syempre, nasa pick ako ng galit ko, sabi ko sa kanya, dadanasin mo yan. Baka mas masama ka. Ngayon po, na nakikita ko siya nahihirapan, higit po pala ako nahihirapan. Di ba? Ang sakit na yung sinabi ko noon ay nagkatotoo. Kaya po yun, maging aware tayo sa mga salitang sasabihin natin. Kasi hindi po ito gagawin ng Diyos, pero gagawin po ito ni Satanas. Diba? Bibigyan niya ng katotohanan yung salita natin. Hindi po niya mababasa yung isip natin, pero once na binigkas natin, gagawin po niya ito. Yan, speak positive. Yan, isa pa po. Words talaga po ay powerful. Diba? Dati po, nung maliliit pa yung aking mga anak, nakaranas kami ng sobrang hirap. Yan, sabay-sabay sila nag-aaral. Kapag may nagtatanong sa akin, paano mo nagagawa sila ay pag-aralin ng sabay-sabay? Ganoong alam nila, nung panahon yun, nawala ng trabaho ang aking asawa. Kaya lagi yung sagot ko sa kanila, humihingi ako sa tatay ko. Ibinibigay sa akin ng tatay ko. Mayaman ang tatay ko. Lagi ko po yung sinasabi sa kanila sa kami nagtatanong. Kahit po wala na akong pera o pipiso na lang yung pera ko, basta lagi ko pong sinasabi, mayaman ako, may pera ako. Ayan po. Kahit yung pagkain namin sa umaga ay dugaw, pero take note manok ang sahog. Isang buong manok, kahit puro po yun, nakaklips na yan. Yan. Mayaman pa rin po kami. Sa tanghali, ang pagkain namin champunan. Pero, matamis naman. Kulang nga lang sa kokwa, pero okay naman. Okay pa rin. Nakabusog naman. At sa gabi naman, oy, bongga, kanin. Kanin na. Yung natira ng isang takan, isasain, itataktak sa pinggan pag naluto, hahati-hatiin, parang bibingka. Take note isda naman ang ulam namin noon. Bangus, tag-isa. Nasa sungkot nga lang. Pero titig-isa, bongga. At kapag ang ulam ng mga anak ko noon ay hotdog, yung pinakamurang hotdog na tanda ko, at 250 yata, di syempre, titig-isa sila. Uunahin nila yung balat. Yan. Mauubos yung kanin, pero yung laman hawak-hawak. Sabi nga, save the best for last. At yun po, papapakin nila yun. At sasabihin nila, ang yaman natin, hotdog ang ulam. Yan, di ba? Kaya po yun. Ngayon po, dun sa lugar namin, alam niyo po anong tawag sa akin? Doon naman. Doon nila. Yan, di ba?
rich kami, hindi kami rich na. Kaya words are powerful po. Lagi po natin, kahit po anong galing natin sa ating anak, sa ating kapwa, imbis na masasamang salita kung sabihin natin, ang bait mo talaga. Kahit gusto mo na siya kantuan, ang bait mo talaga. Di ba po? Yan. Kaya, kasi po, speak positive. Kasi our words are powerful. Yan. Kaya po, ano po ang gagawin natin? Practicein po natin yun. Speak positive. Speak life. Kaya sige nga po, sabihin natin with conviction. Biblia Lolita, makakabangon ka. Biblia Lolita! Yes! Lahat ng members mo magta-tights. Ay, pagkakalis ka po. Pagkakalis tayo dyan. Sige, with conviction, ulit. Lahat ng members mo magta-tights. Yan. Convictions. Kailangan natin sama-sama, di ba? Para tayo makabangon, para tayo makaahon. Sabi ni Lord, siya yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Parang yung konsepto ba ng walis tinting. Pag isa lang na tinting, hindi niya kaya walisin. Pero pag sama-sama, wala nang posible. Kaya sama-sama po tayo. Bumangon tayo, ibabangon tayo ni Lord. Ang piling natin ang pangako ng Lord. Bibigyan niya tayo ng bagong puso at bagong espiritu. Yung stubborn heart, yung stubborn spirit, ay papalitan niya ng kanyang espiritu at ng pusong laman. Ibabangon niya tayo. Tandaan po natin, God's Word is Jesus Christ. Humayo tayo at ibahagi ang salita ng kaligtasan. Speak life. Hayo! To God be all the glory. Maraming salamat at tinulog. Kaya huwag niyong tawagin makulit yung anak niyo o huwag niyong tawagin maldita yung anak niyo dahil nag-i-speak kayo. Yung words have power. Tayo ay pangunahan ng ating praise and worship team ng awit na Hosana. Habang inaawit ito, tayo ay inayayahan na lumapit sa harapan sa diwa ng paghingi ng revival ng Diyos sa atin. Kayo ay inayayahan sa pagpapanibagong buhay at lakas na ating hihilingin habang tayo ay pinapangunahan ng awit. So tayo ay nagayahan na muling hilingin sa Panginoon yung hindi na